Mahal, handa ka na ba? Tanong ko sa aking asawa. Matagal na kasi nitong sinasabi sa akin na subukan daw namin ang tatlohan. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si David, open kami ng misis ko sa aming relasyon. Open-minded din kami sa mga usapin about sa aming mag-asawa. Minsan na pag-usapan namin ng misis ko noon, ang napanood namin sa internet. Noon ayoko talaga, kaya lang habang tumatagal, tila madalas nagpapasaring ang misis ko. Minsan hindi pa ako kinikibo, kahit na walang dahilan, pero kapag nababanggit ko sa kanya na payag na ako sa gusto niya, kahit isang beses lang daw, nabubuhayan ito at nagiging masigla. Ang buong araw, ramdam ko talaga na gusto niya ng ganun. Ang problema ko lang, sino naman kaya ang papayag? Ayoko naman akong as. Sino-sino lang ang pulutin dyan? Baka machismis pa kami. Si Paring Baldo na lang, biglang sabi ni Mrs. sa akin, nang tanungin ko. Napaisip ako, bakit Paring Baldo pa? May katandaan na ito. Siguro, mga nasa edad, 50 pataas ito. Samantalang si Mrs. ay 27 pa lang. Subukan ko kausapin si Paring Baldo. Saka bakit nga pala si Paring Baldo? Biglang tanong ko kay Mrs. Gusto ko kasi ng medyo kakaiba, yung bang medyo madungis at brusko, at sabi nga nila, mas olde, mas yummy. Sagot agad ni Mrs. sa akin. Sabay na napakunot ang noo ko. Si Paring Baldo kasi ay nagtratrabaho sa tunawan ng bakal, kaya ang katawan nito ay parang singtigas na rin ng bakal. At may kalakihan na tao si Paring Baldo. Maging ang mga kamay nito ay tila bakal na rin sa tigas kakahawak ng bakal. Napaisip tuloy ako, bakit si Paring Baldo pa? Hindi kaya may nakaraan sila ni Mrs. na hindi ko alam? Pagtatanong ko sa aking sarili, kakayanin kaya ni Mrs. si Paring Baldo? Sabi ko sa isip ko, yung nga ang nakaka-excite doon, kung makakaya ko ba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Nakangiting sabi ni Mrs. nang sabihin ko na pumayag na si Paring Baldo. Basta hindi raw malalaman ni Maring Rosita, ang asawa ni Pare. Kilalang tsismosa pa naman si Maring Rosita, kaya iwas din kami ni Mrs. sa kanya. Naghanda nga kami para sa oras na iyon, kahit na may pag-alinlangan ako. Hindi na ako makaatras sa usapan namin ni Mrs. Naligo ng matagal si Mrs. Nag-usap kami na magkita sa isang pribadong silid na aming inupahan para sa gustong mangyari ni Mrs. Kinakabahan ako, lalo na nang dumating si Paring Baldo, na parang hindi pa naglinis. Mukhang naghilamos lang ng mukha, may mga dungis pa ang damit nito, at may mga kalawang pa, ang kamay at paa. Pero nakita ko na nakangiti ito sa akin na tila parang inaasar ako, para bang gusto niyang sabihin na hindi ko kaya ang kaya niyang gawin. Pero hinayaan ko na lang, isang beses lang naman, sabi ko sa aking sarili. Para excited na ako, sabi pa ni Paring Baldo habang papasok sa loob. Nakangiti naman si Mrs. nang makita si Paring Baldo habang naghihintay sa isang tabi. Habang ako ay panay ang lagok ng alak na aking inorder. Gusto ko na tamaan agad ng alak. Gusto ko na lumakas ang aking loob. May sabon dyan at towel, maari kang maligo muna, sabi ko kay Paring Baldo. Pagdating nito, huwag na mamaya na lang. Pagkatapos, sabi agad ni Mrs. Napadilat ang mata ko sa aking narinig. Bakit ganito ang aking asawa? Saan kayang ideya na nakita ito? Bakit yun pa gusto ni Mrs. ang ganun klaseng itsura?
Ang brusko na madungis, napakunot na lang muli ang aking noo at kinabahan ng husto nang lumapit na si pare kay Mrs. at tumabi sa higaan. Habang si Mrs. ay halatang handang-handa na, hindi ko na kinaya ang sumunod na tagpo. Lumabas ako ng kwarto na inupahan namin, matapos na makita ko si Mrs. na nakapikit na habang nakanganga at kapit na kapit sa headboard ng kama.